May sagot po si Senador Erwin Tulfo, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan ho sa tinuturing nilang parang pagmamadali nitong si oposisyon Cayetano tungkol sa pag-iimbestiga sa flood control ng Blue Ribbon. Ay hindi pa pala ito na kukumpleto. Ito yung paliwanag ng chairman. No? Dati, meeting lang po yun. Hindi pa talaga ho official yun. So, it cannot be called a Blue Ribbon hearing. Kung gusto niya talaga Blue Ribbon hearing, pagdating sa July 27, then doon na po buuin namin itong committee. And then from there, magpapadala po ka ng invitation. Meron po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. So, ikaw mo, relax lang, huwag masyadong kasi po, kung sasabihin niya na masyadong hot naman, at saka number 2, yung sasabihin Malacanang boy, kasamahan namin sa Kongreso. Talaga naman, kung ano na lang si Boy Banat. But anyway, ang punto ko lamang dyan Boy Banat. Darating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero, ang tanong ko lang, Alvin, sa kanya sana, kung pwede pakitanong sa kanya, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandun na po nasa court na po nasa disposition, baka pwedeng mag-research siya, na isumitin na rin po ni Senator Lacson, yung mga pangalan po ng mga senador, mga contractor, nandun na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandun sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na twin investigation po yung may investigasyon po ang Kongreso na yung Senado noon, ang Blue Ribbon, meron din po ang ICI. Yan. Totoo naman yan. Yun ho yung totoong nangyayari. Kasi kung hindi ako nagkakamali, hindi naman natin nakita yata si Senador Cayetano na umattend sa Blue Ribbon Committee hearing nung panahon ni Lacson. Hindi ko alam kung bakit siya hindi nag-a-attend. Kung siya ba'y interesado o hindi, o masyadong busy. Tapos ngayon, ay masyado siyang magmamadali at gusto mag-imbestiga kasabay ng merong trial, impeachment court, impeachment trial. Gusto niyang magkaroon ng investigasyon kaagad-agad ang Blue Ribbon. Tama yung sinabi ni Senador Tulfo as chairman. Ano po bang i-imbestigahan dyan? Nairekomenda na halos. Ganun pa man, tutuloy pa rin nila. Pero nairekomenda na ni Lacson, ng dating chairman, ang lahat ng findings ng unang investigasyon ng Blue Ribbon. Yung pangalan ng mga senador, congressman, contractor, nandun na sa Office of the Ombudsman. Ang DOJ, Ombudsman, ay nag-coordinate na ng malalim dyan. Kaya nga under, tinatawag dyan, evaluation or case build-up sa ngayon, sa Office of the Ombudsman, ang mga contractor, congressman, contractor, at mga senador, at kung sino pang mga sabit yan. Okay? Kaya nga sabi niya, huwag daw masyadong hot. Nga ilang napansin natin. Atat na atat. Pero iba yung banat ni Tulfo, sabi niya, boy banat daw. Tinawag niyang boy banat si Alan kasi naman puro nga banat ang ginagawa. Para yung mga vlogger nila na puro banat, na panggulo lang, di ba? Pero ito, dami nang nakulong, nakasuhan, dami nang iniimbestigahan, nagmamadali pag gusto mag-imbestiga. Alam niyo kung in aid of legislation, enough na sa tingin ko. Tapos na at marami nang pwedeng magawang batas kung in aid of legislation talaga ang target. Pero kung destabilization, paninira lang, iyan siguro ang target nila. Di ba? Nung magrekomenda si Ping Lacson na dating chairman ng Blue Ribbon Committee ng mga pangalan ng dapat imbestigahan, nandoon na yon. Tapos gumawa na sila ng mga proposed bill, 4 yata o 5 proposed bill yon. Na ngayon inirekomenda nila at gagawin sa Senado. Yun yung in aid of legislation. Yun lang, hanggang doon lang naman nakapangyarihan ng Senado Pag nagpaulit-ulit ang investigasyon at lagi yun din ang pag-uusapan ng mga nakasuhan at under investigation na dati, magiging redundant lang, paulit-ulit lang, walang mangyayari. Magiging publicity lang, magiging parang for destabilization lang, o pwede pang in aid of re-election, hindi na in aid of legislation. Sa totoo lang po. Ano ko pa sinabi, personal kong opinion, hindi na dapat makialam ang Senado rito. Dahil mga senador din yung iniimbestigahan. Walang kredibilidad ang pag-iimbestiga kung kasamahan din sa Senado ang dapat imbestigahan at mga congressman. Ipaubaya sa ombudsman kasi independent body, constitutional body.
sila yung lehitimong anti-graft body. Base sa saligang batas, ang Office of the Ombudsman. At sabi naman nila, hindi naman sila titigil. Patuloy ang case build-up, evaluation ng mga dokumento, gusto nila swak, matibay ang basihan para pag na-file ang kaso, kaagad-agad may warrant of arrest. At yun naman ang nangyari. Wala namang inirekomenda ang ombudsman ngayon na hindi nagkaroon ng warrant of arrest. Lahat nagkaroon ng warrant of arrest, lahat pinapa-aresto. Yung mga nandito, yung iba nga lang nawawala. Katulad ni Saldico. Pero yung mga nandito lang at nahuli, may warrant of arrest, hinuli talaga. Yun po yun. So, para sa akin, Executive Department, through Ombudsman, Sandigang Bayan, Korte, yun na yun. Yung tungkol sa flood control. Kung uulitin pa ito, sasakyan na naman ito, guguluhin na naman kung sino-sino lang isasabit, paninira lang, destabilization lang, sa aking pananaw. Kung meron kayong ebidensya, dalhin nyo sa ombudsman, yan ang lehitimo nag-iimbestiga. Sa politiko, walang kredibilidad, pasintabi na. Hindi ko nilalahat. Wala nang maniniwala kung politiko ang mag-iimbestiga laban sa politiko. Politiko ang sangkot, politiko mag-iimbestiga. Ano mangyayari dyan? Lutong Macau yan. Di ba? Lalo na kung lehitimong oposisyon ang mag-iimbestiga, siyempre ang gagawin yan, iipitin yung gobyerno. Di ba? Pero kung talagang isang independent tulad ng ombudsman, edi maniniwala tayo dahil merong mga nahuhuli at merong nakakasuhan. Kung yan yung donation lang na ayaw nila ng paniwalaang plunder na-justify ng ombudsman, ipinahuli at nakulong si Marcoleta at Defensor at yung dalawang negosyante. Ibang issue yun. Doon pa kaya sa flood control, mas malaking pera yan, mas matindi yan. Kaya relax lang, sabi nga ni Tulfo, huwag relax lang, huwag masyadong mainit. Mr. Boy Banat. Tinuring ng Boy Banat si Alan Peter Cayetano. Mahilig sa publicity kasi re-electionist yan sa 2028. Alam ba niyo? Re-electionist na senador si Alan Peter Cayetano. Pero issue lang, walang personalan. Baka yun ang kanyang dahilan. Kung kaya bakit siya tinatawag na Boy Banat ngayon. At tinatawag siyang marami sinasabi at hindi lang sa press conference na sarili, social media at kung ano pa, maging sa impeachment court, ginagamit yung impeachment court yun sa mga isong kanyang nilalabas na hindi naman related sa article of impeachment. Kaya tuloy, tinawag na ngayon siya, Boy Banat. May bago na ngayon. Di ba meron yatang vlogger na Boy Banat? Meron namang banat ng banat, wala naman sa hulog. Ang kaya dating, bayad na bayad. Banat ng banat, bayad na bayad. Ngayon naman, ang tinawag ni Tulfo ay Boy Banat. Yan, na-promote na kayo. Sino yung bayad na bayad? Puro banat, kaya bayad na bayad. Sino naman yung Boy Banat? Tayo, hindi tayo sumasali sa mga ganyan. Dahil ang atin opinion kung ano ang mga pinanggagalingan. Okay? Pero bahala kayo. Yung iba dyan, saradong isip Mr. Boy Banat, kumusta ka na?